Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ni Sas Rogando Sasot. May pagka-sarcastic itong post niya. Sabi niya, I am so happy that my bet for 2028 is doing good in the survey. Martin Hontiveros, Maho 2028. So, yan, binigyan niya ng pangalan, Maho. Martin Hontiveros, Maho, parang mabaho. Yan daw ang kandidato niya. So, SAS is referring to the latest survey ng WR Numero, isa sa mga pinagkakatiwalaan ko na survey group. Paulit-ulit kong sabi to ha. 4 lang ang pinapaniwalaan ko na mag-survey. Isa na itong WR Numero, Pulse Asia, SWS, at saka Publicos Asia. Yung ibang survey, wala akong tiwala. Lalo na yung Okta at saka Tangery survey. So, ano bang mga voters preference ratings na nakuha ni Martin? Second to the last yan. Pinaka last si ano ba ito? Sherwin Gatchalian, I think 0.4%. Si Romualdez naman is 0.7%. Wala pang isang tao, wala pang 1 out of 10 Filipinos. Ano kayang reaction ni Speaker Martin Romualdez yung mga ganyang survey na pagkatapos ng lahat ng ginagawa niya, pagsusumikap, ayuda, billions para mapalapit siya sa taong bayan, pakinggan niyo ang mga sinasabi niya ngayon. Ang bait na niya, ang budgeting process daw, walang nanakawin, taong bayan dahil pera ng taong bayan. Dapat tao rin ang nakakaalam. Ang gaganda na ngayon yung mga pronouncement niya eh. Pinapakita niya na pro-people siya, makatao, mapagmahal. Hindi pa siya makakuha ng 1%. Ano kaya ang iniisip niya? Hindi kaya nag-iisip na what's wrong with me? Okay, nasanay na lang siya na di bale. I-disqualify ko yung lahat. Kasi ganon sa Leyte, nasanay siyang walang kalaban sa politiko. Disqualified lahat. So, parang ganyan na rin ang preparasyon niya for 2028, kaya ganon na lang katindi yung hangarin na ma-impeach, matanggal through impeachment si VP Sara. Okay. O si Senator Hontiveros naman, 1.7%. So, paano nila tatalunin si VP Sara? 31% po si VP Sara. Nangunguna, wala pang nakakatalo kay VP Sara sa lahat ng presidential surveys. Siya talaga palaging number 1. Si Senator Rapi Tulfo, last year, dikit na dikit ang labanan nila na ngayon, masyado nang mababa si Senator Tulfo. Wala na. Ang pumapangalawa si Mayor Leni Robredo na ngayon, ex-VP. Ilan ba? 13%. So, 18% ang lamang ni VP Sara. Pumapangatlo na lang si Rapi Tulfo. Ilan ba? 10% ata si Rapi Tulfo. 6% naman si Senator Bongo. Ayan. Sa dami ng pangalang nilagay pagpilian, nailagay doon 3 kakampi ni VP Sara. Bongo, 6%. Robin Padilla, 3% ata, Senator Amy 4%. So ito, hindi naman kakandidato itong 3. So, sa final analysis, kung labanan na talaga, yang pumili kay Senator Amy, Bongo at Padilla,
most likely pupunta yan kay VP Sara. Kasi magkakakampi yung apat na yan. Kaya 6, 4, 3, that is 13%. Oh, so magiging 40+% ang voters preference ni VP Sara. Oh. Martin, 0.7 plus 1.4 ni Risa, halos 2.1% lang. Paano nila lalabanan? So, sinasabi ni Professor Kuno, Richard Hidarian, na dapat magkaisa ang Marcos loyalist at mga kakamping para tatalunin nila si VP Sara. Oh yes, gawin nyo yan. No, paano ngayon yan? Okay, yung boto ni VP Lenny, 13%. Bam Aquino, I think Bam Aquino, 3 or 4%. Pag sama-samahin mo na, boto ni Lenny, Bam Aquino, Risa, Tulfo, at saka Romualdez, hindi pa rin nila kaya yung boto ni ano. Kaya I don't know kung paano nila tatalunin si VP Sara. The only way na matalo nila is through impeachment, yung tanggalin nila. Oh, so Martin Hontiveros, papayag ba si Senator Hontiveros na mag-slide down, mag-vice president ni Martin? Tingin ko hindi. Tingin ko all set na. May napanood akong pahayag ni Senator Hontiveros. Sabi niya, naghahanda na kami ng opposition slate para sa 2028 na election. Sinabi niya, naghahanda na daw sila. So, merong kandidato galing sa Dilawan. Mamili na sila, Hontiveros, Bam Aquino, or Lenny Robredo. So, may isang kandidato galing Dilawan, may isang kandidato galing sa Marcos, Romualdez. So, pangatlo si VP Sara. Sa tatlong labanan na yan, wala na. Lampaso na sila. Kaya, the only hope for them, kay Martin Romualdez o kay Risa Hontiveros, impeachment. Kaya no wonder, wag na tayong magtaka kung bakit atat na atat sila na masimulan na ang trial. So next year, yun na, February, another impeachment is in the offing, so be it. Bring it on para matuloy na ang trial at makapanood tayo ng bloodbath. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin niyo ang video na ito. Na anak ko sa area ni Chari, anak ni Uncle Marinaw, nga natagaan sila og kape nga ilang itanom. So karon mananom na ni sila ug muna ni ang sidling nga kape nga nahatag siya nga tag 25 pesos ang kada isa. So mga tambo kaayo nga sidling. Itom nga yuta, so nindot gyud ang ilang area. Ang yuta kay itom. Huwag mo na ni giluagon sa iyang bangag. So, muna ni sila ang bago. 25 na kapamilya ang natabangan sa pagpananom og kape. Kining itanom na palit na namo nga kape nga natanom na 12,105. Tag 25 pesos ang kada usa. So, daghan na gyud ang among napalit nga sidling. Para lang nga matabangan ang mga tawo nga mananom og kape. So, muna ni sila. Og luag pod ang ilang area. Sa Ginoo, salamat sa nagsuporta sa kape. Oo. Pas na mis kalisod ko makarbis na sa among kape. Oo. So, salamat kaayo.
Pila na day ka kang imong anak? Upat man na sila. Upat na. So tanan nang naga-eskwela. Wala pa ng duwa. Ay, okay. So salamat kaayo.